Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia. Kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakatira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya at siya'y tumulong sa kanila tuwing araw ng pamamahinga. Nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanilang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayoy tutungo ako sa mga hintil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisio Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karating ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa Atenas, pumunta si Pablo sa lungsod ng Corinto. Ito'y isang port city. Daungan ito ng mga barko, kaya maraming mga iba't ibang klaseng tao ang nandito. Busy itong lugar na ito sa commerce at maluwag ang buhay ng mga tao dito. Easy living sila. Dito matatagpuan ang loose living. Ang daming mga bisyo ng mga tao. Kapag sinasabi noon na para kang taga-Korinto, ang ibig sabihin ay mababa ang moralidad mo. Dito sa Korinto, natagpuan ni Pablo ang mag-asawang Hudyong Kristiyano na sina Aquila at Priscilla. Sila ay taga-Roma. Pinatalsik ni Emperor Claudius ang lahat ng mga Hudyo sa Roma dahil sa isang gulo na pinagbibintangan ang mga Hudyo. Napasama ang mag-asawa sa mga pinatalsik sa Roma at tumigil sila sa Korinto. Nakiisa si Pablo sa dalawang ito kasi sila ay Hudyo at Kristiyano at pareho pa ang kanilang trabaho. Sila ay mga tagagawa at tagaayos ng mga tolda. Pinagpatuloy ni Pablo ang kanyang gawain. Tuwing Sabado, siya ay pupunta sa sinagoga at doon siya nagpapahayag. Nakikinig sa kanya doon ang mga Hudyo at mga Grego na may interes sa mga katuruan ng mga Hudyo. Madalas, mas bukas ang mga Grego at ang mga Gentile na tumanggap sa magandang balita. Kinokontra naman siya ng mga Hudyo. Hindi nila matanggap na si Jesus nga ay ang Kristo. Tinapat na sila ni Pablo
noong patuloy silang nagmatigas na sila na ang mananagot sa kanilang katigasan ng ulo. Mako-concentrate na ngayon si Pablo sa mga Griego. Pero may ilan pa rin na mga Hudyo na tumanggap sa magandang balita at nagpabinyag. Kasama na dito si Crispo, isang opisyal ng sinagoga at ang kanyang sambahayan. Tumagal si Pablo dito sa Corinto ng 1 taon at kalahati. Talaga inalagaan niya ang community na kanyang itinatag. Sumulat pa nga siya ng ilang beses sa mga taga-Corinto upang patuloy na gabayan sila. 2 sa mga sulat niya ay naiwan sa atin. Kung saan pupunta si Pablo, naghahanap siya ng mga kasama sa kanyang misyon. Dito ay kilala niya ang mag-asawa na si Aquila at Priscilla. Naging mahalaga ang papel ng mag-asawang ito. Sila ang gumabay kay Apollo na naging isang magaling na tagapagpahayag. Isa ring magandang pansinin na ang mga tumatanggap ng magandang balita ay hindi lang individual na mga tao. Kasama nila palagi ang kanilang kasambahay, ang kanilang kasambahayan. Gaya ng binibinyagan niya, kaya nabibinyagan ang buong sambahayan. Faith is a family affair. Nakakatulong na magpalakas sa pamilya, mapalakas ang pamilya sa pananampalataya. Kung ito ay ibabahagi sa lahat. Kaya mahalaga na lumago ang buong pamilya, ang buong sambahayan sa pananalig sa Diyos. May mga panahon, O Panginoong Hesus, na kami ay nagmamatigas din sa iyo. Hindi kami sumusunod sa iyong kagustuhan. Mas inuuna namin ang gusto namin. Palabutin po ninyo ang aming puso upang maging masunurin kami sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.